Welcome back sa Miss Layla Stories. Ang kwento natin ngayon ay nagmula kay Liana. Ngunit bago tayo magumpisa ay huwag sanang kalimutan na mag-subscribe at i-like ang video sa lama. 3 taon. 3 mahabang taon mula nang umalis si Rafael, ang aking asawa, patungong Middle East upang magtrabaho bilang engineer. Ipinangako namin ito ay pansamantala lamang, isang sakripisyong kailangang tiisin para sa magandang kinabukasan ng aming pamilya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang pansamantala ay tila nagiging permanente na Miss Layla. Nagsimula ito sa madalang na tawagan. Sa una, gabi-gabing nag-uusap kami ni Rafael, kulang ang 1 oras sa aming pag-uusap, puno ng tawanan at pangungulila. Pero pagtagal, naging mas maikli ang mga tawag. Nagiging abala siya sa trabaho, laging pagod, at madalas walang panahon para sa akin. Hanggang sa dumating ang punto na 1 beses sa 1 linggo na lang ito tumatawag, at madalas ay saglit lang. Nalulungkot ako, Miss Layla, pero pilit kong inuunawa. Alam kong ginagawa ito ni Rafael para sa aming pamilya. Pero kahit anong pilit kong intindihin, hindi ko may kakaila ang matinding lungkot na lumulukob sa akin tuwing mahahawakan ko ang malamig na parte ng kama kung saan dapat ay naroon ang aking asawa. Sa umaga, abala ko sa negosyo naming maliit na cafe. Iyon lang ang nagiging libangan ko, ang mag-focus sa trabaho upang hindi maramdaman ang pangungulila. Pero sa gabi, kapag natutulog akong mag-isa, dumadapo ang aking kalungkutan, pangungulila, at uhaw sa yakap ng isang asawa. At doon, dumating si Eric. Si Eric ay dating malapit na kaibigan ni Rafael noong kolehiyo. Matagal na silang hindi nagkikita, pero isang araw, bigla itong bumisita sa aking cafe. Malayo pa lang, nakilala ko na ito, matangkad, maitim ang buhok, at may matang tila laging nagtatago ng isang lihim. Liana, wika niya at ngumiti ito nang makita ko. Ang tagal nating hindi nagkita, dagdag niya. Eric, sambit ko naman at napangiti siya. Biglang sumiklab ang isang matamis na alaala ng aming pagkakaibigan noon. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Napadaan lang. Narinig kong may kafka, so naisip kong silipin. Sagot naman niya. Nag-usap kami ng matagal. Napag-alaman kong kakauwi lang ni Eric mula sa Singapore, kung saan nagtrabaho ito bilang IT consultant. Wala pa itong asawa, pero hindi rin naman daw naghahana. Sa aming pag-uusap, biglang bumalik ang pagiging komportable namin sa isa't isa. Sa sumunod na mga linggo, naging madalas ang pagbisita ni Eric sa cafe. Naging madali para sa akin ang ngumiti tuwing dumadaan ito. Hindi ko na malayang nagiging masaya na ako sa presensya nito. Parang isang lumang musika na muling bumalik sa aking buhay. Ngunit kasabay ng kasayahang iyon, may unti-unting sumisibol na isang bagay na hindi ko dapat maramdaman. Isang gabing umuulan, dumating si Eric sa cafe, basang-basa. Napakalakas ng ulan, nanginginig ito habang tinatanggal ang kanyang jacket. Pwede ba akong magpalipas ng ilang oras dito? Wika niya. Siyempre naman, nakangiting sagot ko naman. Dahil gabi na at wala nang masyadong customers, nagsimula kaming mag-inuman ng ala. Isa lang ang baso, kaya salitan kami sa pag-inom. Tuwing didikit ang labi ko sa baso, hindi ko maiwasang isipin, doon din idinikit ni Eric ang kanyang labi. Pinagmasdan ako ni Eric, may kakaibang titik. Mainit, mapanganib. Liana, bulong nito. Masaya ka ba? Tanong niya. Hindi ko agad nasagot. Masaya ba ako? Sa 3 taong pag-iisa, sa 3 taong pagtitiis, sa 3 taong walang init at pagmamahal. Yan ang tanong ko sa isipan ko sa mga oras na yon, Miss Layla. Hindi ko na malayang lumapit si Eric. Ngayon ko lang napansin kung gaano ito kagwapong lalaki. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong may isang lalaking nakatingin sa akin, hindi bilang kaibigan, kundi bilang isang babae. Pinigilan ko ang sarili. Pero nang hawakan ni Eric ang aking kamay, naglaho ang aking pag-alinlangan. Eric, mahina kong sambit, pero hindi niya inalis ang kanyang kamay. At doon nagsimula ang isang bagay na hindi na namin kayang pigilan. Malakas ang ulan sa labas. Ang lagaslas ng tubig na bumabagsak sa bubong ng cafe ay tila bumabalo sa katahimikan sa pagitan namin ni Eric. Walang ibang tao sa paligid, tanging kami lang, isang babaeng nangungulila at isang lalaking matagal nang may lihim na pagnanasa. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Pero naroon ang matinding tensyon, isang bagay na unti-unting bumabalot sa aming dalawa. Ako ang unang umiwas ng tingin, pero hindi ko inalis ang kamay kong hawak pa rin ni Eric. Eric, mahina kong tawag, parang babala, parang pagsusumamo. Ngunit hindi ko na nagawang pigilan ang sumunod na nangyari. Mabilis, marahas, puno ng emosyon. Sa isang iglap, hinila ko ni Eric palapit, at bago pa niya may proseso ang lahat, naramdaman ko na ang init ng labi nito sa akin. Hindi ko alam kung sino ang unang bumigay, kung ako ba o si Eric, pero ang alam ko lang ay, hindi ako tumanggi ng halikan niya ako. Ang halik na yon ay hindi tulad ng inaasahan ko.
Hindi ito banayad, hindi ito paunti-unti. Ito ay puno ng pananabik, ng pangungulila, ng damdaming matagal ng kinikimkim. Napakapit ako sa balikat ni Eric. Pakiramdam ko ay tinatangay ako ng isang bagay na hindi ko na kayang kontrolin. Hindi ko naisip ang asawa kong nasa malayong lugar. Hindi ko naisip ang mga taong maaaring makakita sa amin. Ang mahalaga lang sa sandaling iyon ay ang init na bumalo sa aking katawan, ang bisig na pumapalibot sa akin, at ang labi na gumagalugad sa akin na parang ako lamang ang babaeng natitira sa mundo. Hanggang sa naramdaman kong bumaba ang labi ni Eric sa aking lig at napapikit na lamang ako. Ninanamnam ang matagal nang hindi ko nararamdaman. Ang init ng ibang balat laban sa akin. Ang mga halik na gumigising sa isang damdaming itinago ko sa loob ng 3 taon. 3 taon akong naghintay sa asawa kong halos nakalimutan na akong paramdaman ng pagmamahal. 3 taon akong natutulog ng mag-isa, ginigising ng lungkot at pagnanasa. 3 taon akong naging tapat, kahit na ang puso ko ay unti-unting naupos sa pangungulila. Ngunit sa gabing ito, sa mga bisig ni Eric, naging mahina ako. Ngunit, sa kalagitnaan ng ganong eksena namin ni Eric, bigla akong natauhan, Miss Layla. Hindi ko alam kung bakit, ngunit naghari pa rin ang pagmamahal ko sa aking asawa kahit nasa malayo siya. Itinulak ko si Eric at lumayo ako. Bakit? Tanong niya. Mali ito, mahal ko ang asawa ko. Sagot ko naman. Halata ko sa kanyang mukha ang pagkabitin dahil wala nang siyang suot na pangtaas. Hindi nagpatinag si Eric sa sinabi kong iyon, Miss Layla. Muli siyang lumapit sa akin at sinabi niya na hindi daw siya makakapayag na hindi niya ako maangkin sa gabing ito. Dahil matagal na daw siyang may pagnanasa sa akin. At kaagad siyang kumilos at mas lalo pa na naging agresibo ang kanyang mga galaw. Wag Eric, mali ito. Mahinang sambit ko sa kanya. Ngunit, imbes na tumigil siya sa kanyang ginagawa, ay mas lalo pa siya naging aktibo. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon, Miss Layla, lalo na nung sumisid na siya paibaba. Dahil siguro sa pangungulila ko sa asawa ko, ay hinayaan ko na lang si Eric sa kanyang ginagawa. Inaamin ko, nagustuhan ko din ito lalo na nang ipasok na niya ito. Nawala ko sa aking sarili ng oras na yon, Miss Layla, at kay Eric ko lang nalasap ang ganito, na hindi ko narating sa asawa ko. Sa kabila ng ulan na pumapatak sa labas, sa loob ng madilim na cafe, isinuko ko ang aking sarili sa isang lalaking hindi ko asawa. Kinabukasan, nagising ako sa malamig na hangin na pumapasok sa bintana. Sa isang iglap, bumalik sa akin ang lahat ng nangyari kagabi. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at nakita ko si Eric, walang suot na pang-itaas, nakahiga sa tabi ko, mahimbing ang tulog. Ang braso nito ay nakayakap pa rin sa aking biwang, na parang takot na mawala ako. Ngunit ang nararamdaman ko ngayon ay hindi na init, ito ay matinding pagsisisi. Napabalikos ako ng bangon, hinablot ang aking kumot at itinakip sa aking katawan. Ano ang nagawa ko? Paano ko nagawang ipagkanulo ang aking asawa? Mabilis kong kinuha ang aking damit, nanginginig ang aking kamay habang isinusuot ito. Ngunit bago pa ako makatayo, biglang dumilat si Eric. Liana, sambit niya. Humarap ito sa akin, tinatamad pang bumangon, at ngumiti ng bahagya. Ngunit hindi ko magawang suklian ang ngiti nito. Wala nang tamis ang gabing iyon. Ngayon, ang tanging nararamdaman ko ay hiya, guilt, at takot. Hindi ako makatingin kay Eric. Hindi ko alam kung paano haharapin ang realidad ng aking kasalanan. Mabilis akong tumayo at naglakad papunta sa pinto. Liana, sandali. Hinawakan ni Eric ang aking kamay, halatang naguguluhan. Anong problema? Tanong niya. Hindi dapat nangyari ito, mahina kong sabi, at halos hindi makatingin sa kanya. Tumayo si Eric at lumapit sa akin. Hindi mo kailangang magsisi. Muling wika niya. Pero umiling ako. Hindi ko kayang pakinggan. Eric, mali ito, mahina kong sabi, nangingilid ang luha sa aking mata. Mahal ko ang asawa ko, mulig wika ko. Natigilan si Eric, parang nasaktan sa aking sinabi. Pero hindi ito umalis sa aking harapan. Liana, bulong nito, hinawakan ang aking pisngi. Mahal mo siya, pero masaya ka pa ba sa kanya? Tanong niya. Ngunit hindi ako nakasagot, dahil hindi ko alam ang sagot. Lumipas ang mga araw, pero hindi na nawala sa isipan ko ang nangyari. Tuwing titignan ko ang aking sarili sa salamin, hindi ko na nakikita ang parehong babae. Nakikita ko ang isang taong nagtaksil sa kanyang asawa. Tuwing tatawag si Rafael, pilit kong ginagawang normal ang aking boses, pero alam kong may bumago sa akin. At si Eric, patuloy siyang bumibisita sa cafe, pero hindi na kami tulad ng dati. Isang gabi, habang nasa kwarto ako, natanggap ko ang isang text mula kay Rafael. Mahal, may sorpresa ako sa'yo. Uwi na ako sa susunod na buwan. Hindi ko na kaya ang malayo sa'yo. Wika niya sa text. Biglang bumigat ang dibdib ko. Ano ang gagawin ko? Paano ko haharapin ang aking asawa? Gayong may bahid na ng pagtataksil ang aking puso. At mas matindi pa,
Paano kung hindi lang ito isang bises? Paano kung hindi ko na kayang itigil ang nararamdaman ko para kay Eric? Sa sumunod na linggo, hindi ko pinansin si Eric. Lumayo ako, pilit na ibinalik ang aking sarili sa dati. Ngunit isang gabi, habang pauwi ako, bigla kong nakita si Eric sa harap ng aming bahay. Basang-basa ito ng ulan, walang payong, parang may gustong sabihin. At sa sandaling iyon, pinagmamasdan ako ni Eric ng may pagmamahal at pagnanasa. Basa ng ulan si Eric habang nakatayo sa harap ng bahay namin. Ang ilaw sa poste ay nagbigay liwanag sa kanyang basang kasuotan, at sa kanyang mga mata, may isang bagay na hindi maitatago, pagnanasa at pananabik. Liana, mahina niyang tawag. Hindi ako sumagot. Dapat ay hindi ko na ito pinapansin. Dapat ay nilabanan ko na ang damdaming unti-unting gumagapo sa akin. Pero bakit siya lumapit? Napansin kong nanginginig ito sa lamig. Diyos ko, hindi na dapat ito maulit. Wika ko sa sarili ko. Pero nang tignan ko ang mga mata ni Eric, nawala ang lahat ng pangako ko sa sarili. Isang hakbang lang ang layo namin sa isa't isa, pero parang ilang taon ang pagitan ng pangungulila naming dalawa. Nang hawakan ni Eric ang aking kamay, naramdaman kong init ang dumaloy mula sa aking balat, paakyat sa aking dibdib. Papasukin mo ako, Liana, wika niya. Isang simpleng hiling, isang utos na hindi ko kayang suwayin. Sa sandaling maisara ko ang pinto, hindi na ako nakapag-isip. Naramdaman ko na lang ang mainit na yakap ni Eric, ang mahigpit na bisig na pumalibot sa akin, at ang aking sarili na sumusuko, bumibigay, at lumulubog sa tukso. Mali ito, pero hindi ko kayang lumayo. Agad akong hinalikan ni Eric. Sa pagitan ng aming mga halik, sa pagitan ng mga pabulong na pangalan, sa pagitan ng mga haplos na walang pakialam sa kung ano ang tama at mali, muli akong bumigay. Mas mapusok ngayon, mas marahas. Parang isang bagay na matagal nang gustong sumabog, isang bagay na hindi ko na kayang pigilan. Sa bawat yakap, sa bawat halik, at sa bawat daing ng aming katawan ni Eric, wala nang Rafael na iniisip ko. Ang mahalaga lang ay ang lalaking nasa harapan ko ngayon, si Eric. At kahit ano pa ang sabihin ko sa sarili, alam kong hindi ko na ito kayang itigil at magdamag kaming nagpakasaya ni Eric sa gabing iyon, Miss Layla. Kinabukasan, nagising akong nakayakap si Eric sa akin. At sa halip na pagsisisi ang unang bumalo sa akin, ngunit ang unang pumasok sa isipan ko ay, kailan ko kaya siya muling makakasama? At sa susunod bang mga linggo, tuwing tatawag si Rafael sa akin, tuwing ipaparamdam nito ang kanyang malamig at paulit-ulit na pagbibigay ng pangako, mas lalo lang akong napapalapit kay Eric. Mas lalo akong nagiging taksil. At ngayong natikman ko na ang bawal na kasalanan, hindi ko na kayang huminto. Lumipas pa ang mga linggo, at lalong lumalim ang relasyon namin ni Eric. Sa bawat pagtatagpo namin ay may nangyayari sa amin, mas lalong bumibigat ang aking konsensya. Ngunit kahit anong pagsisisi ang maramdaman ko tuwing umaga, hindi ko kayang itigil ang gabi. Hanggang sa dumating ang araw na natuklasan ang lahat. Isang gabi, habang nakahiga ako sa tabi ni Eric, natanggap ko ang isang tawag mula kay Rafael. Mahal, may magandang balita ako. Wika niya at masaya ang boses nito. Uwi ako sa susunod na linggo. Hindi na ako babalik sa Middle East. Gusto ko nang makasama kayo ng mga bata. Muling sabi niya, parang akong binuhusan ng malamig na tubig, Miss Layla. Hindi na babalik si Rafael. Nilingon ko si Eric na himbing na natutulog sa tabi ko. Ang lalaking pinili kong makasama sa gabing ito. At noon ko naunawaan, mahal ko pa rin si Rafael. Sa araw ng pagdating ni Rafael, pilit kong binalik ang sarili sa pagiging perpektong asawa. Sinalubong namin ito sa airport kasama ang aming mga anak. At kahit anong bigat ng konsensya ang bumabalo sa akin, ngumiti ako. Pero iba si Rafael. Mula nang umuwi ito, napansin niyang may bumabagabag dito. Parang may gustong sabihin, pero hindi masabi. Hanggang sa isang gabi, habang nagluluto ako sa kusina, lumapit ito sa akin. Na seryoso ang mukha nito. May itatanong ako sa'yo, wika niya. Napalunok ako. Ano yon? Sagot ko naman. Tinitigan ako nito ng matagal, bago bumuntong hininga. May ibang lalaki ka ba? Diretsahang tanong ng asawa ko. Nag-freeze ang katawan ko sa oras na yon, Miss Layla. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na yon. Aminin ba ako? O magpapalusot na lang ako? Pero nang tignan ko ang mukha ni Rafael, ang lalaking isinakripisyo ang lahat para sa amin, napagtanto kong hindi ko kayang magsinungaling. Tumulo ang luha ko. Mahina kong sagot, hindi ako sinampal ni Rafael. Hindi ito sumigaw. Nang marinig niya iyon. Pero mas nakakatakot ay ang katahimikan niya. Tumalikod ito, parang kinipilit na intindihin ang sakit na nararamdaman. Gaano katagal? Mahina nitong tanong. Pero, hindi ako sumago. Hindi umalis si Rafael ng gabing iyon. Hindi rin ito nagsalita. Pero nang humiga kami sa kama, umiyak ako sa tabi niya. Patawarin mo ako.
pabulong kong sinabi. Nagkulang ako, pero mahal pa rin kita, Rafael. Ikaw pa rin ang gusto kong makasama, sambit ko sa kanya. Tahimik lang ito sa loob ng ilang minuto. At saka ito nagsalita. Ako rin, Liana. Naggulang ako, wika niya at nagulat ako. Mahal kita, pero iniwan kita ng matagal. Hindi ko inisip ang nararamdaman mo. Ang pagiging asawa ay hindi lang pagbibigay ng pera, kundi ng pagmamahal. Hindi ko iyon naibigay sa'yo. Tumulo ang luha ni Rafael. Kaya kung handa kang magsimula ulit, handa akong patawarin ka, muling wika ng asawa ko. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, muli kong naramdaman ang yakap ng tunay kong asawa. Hindi naging madali ang lahat. Matagal bago muling nagtiwala ang asawa ko sa akin, Miss Laila. Matagal bago tuluyang nawala si Eric sa buhay ko. Ngunit sa bawat araw na kasama ko ang aking asawa at mga anak, napagtanto kong ginawa ko ang tamang desisyon. Hindi na muling umalis si Rafael. At sa bawat gabi, kapag yayakapin ako nito bago matulog, alam kong kahit anong bagyo ang dumaan sa aming pagsasama, kami pa rin ang kipiliin ng isa't isa. Kami pa rin ang magkasama sa dulo. Maraming salamat sa panonood.